A pleasant day, everyone. I am Rosemary Y. Robles, and today I will talk about emotional intelligence or EI. But before we start, may itatanong ako sa inyo guys. Para sa inyo, ano ang mas mahalaga? EQ or IQ? If your answer is EQ, then you're correct. According to some research that I have read, 80% daw ay EQ and 20% ay IQ. Yun daw ang dapat nating ginagamit. Bakit? Kasi mas importante daw ang EQ rather than IQ. Mas doon natin nakikita ang success natin in life. And more opportunities and work ang nakukuha ng mga taong may matataas ang EQ or emotional intelligence. Kaya, alamin natin kung ano nga ba ang emotional intelligence. So, emotional intelligence is the ability to manage, understand both of your emotion and those people around you. So, when we say ability na ma-recognize, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ko ba ito nararamdaman? And after mo ma-recognize, you need to understand and manage sa mararamdaman mo na parang hindi ito makakabuti sa akin. Kailangan may gawin akong paraan. And also, the emotion of others. And according nga kay Goleman, emotional intelligence is not just about understanding emotions, but also include managing one's emotions and influencing those of others. So, tulad nga ng sabi ko kanina, nare-recognize. So, dito, nagiging aware ka na. And na-understand mo na tama ba na gawin ko ito. So, both of your emotion and those people around you, you will be able to check kung ito bang nararamdaman ko, what will be the influence and how it will affect other people. So, for example, nagalit ka. Do you think, as a future educator, healthy ba ito para sa'yo? Sa mga students mo, hindi lang sa mga students mo, also sa mga tao sa paligid mo. Kapag nagalit ka, paano ito nakakaapekto sa mga students mo, sa ibang tao? Pwedeng magkaroon ka ng problem not only intrapersonal, but also interpersonal relationship. Kasi, yung emotion mo na yon ay hindi mo na-hold and na-control. So, para mas maunawaan nyo kung ano ang emotional intelligence, i-discuss ko ang 4 building blocks of emotional intelligence. And after nang kumadiscuss, pwede nyong itanong sa sarili nyo kung kayo ba ay mayroon ng ganitong ugali or katangian. And if meron ka ng ugali sa 4 na ito, mas sasabi mo na may mataas ka ngang intelligence or mataas ang emotional intelligence mo. So, the first is awareness. So, awareness is the ability to identify and understand our moods, emotions, and how it affects others. So, in this case, for example, kapag na-trigger yung emotions natin, like nagalit tayo, and alam natin na nagagalit tayo. So, yung awareness, yung nagpapaalala sa atin na ganito yung nararamdaman natin. Kapag nagalit ba ako, ano ang magiging impact nito sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko? Kasi sabi nga, how it affects to others. It happens minsan na imbis na magalit tayo, mas pinipili natin na i-isolate yung sarili natin to handle our emotions kasi meron kang self-awareness. So, yan, pwede nyo nang tanungin sa sarili nyo kung meron ba kayong ng katangian na yan. So, sa awareness din is, sabi dito, is foundation siya ng lahat ng ibang building blocks or EI. Bakit kaya? Kasi, kapag aware na tayo sa sarili nating feelings, mas
madali na nating maintindihan ang ibang tao or yung mga tao sa paligid natin. For example, pagod ka at medyo irritable ka kasi marami kang requirements. Napapansin mo sa sarili mo na mainitin yung ulo mo and konting bagay lang is naiinis ka. Dahil aware ka, nasasabi mo sa sarili mo na, pagod lang ako kaya ganito yung pakiramdam ko. Another example, sa ECE setting, sa classroom, may bata or may estudyante kang tahimik, tapos ayaw niya makipaglaro sa mga classmates niya. Dahil may awareness ka, napapansin mo na hindi siya okay emotionally. Baka pagod or iisipin mo na baka may problema sa bahay o sa bahay nila. So ikaw as a teacher, hindi mo siya pipilitan na sumali sa activity or sa discussion mo. So, ang gagawin mo, bibigyan mo siya ng space at ng comfort. So, dahil kaya mo nang kilalanin yung sarili mong emotions, mas nagiging sensitive ka na rin sa emotions ng mga bata. That guide us to the second, the empathy. So, empathy is the ability to recognize and comprehend other people's feelings by being able to put yourself in their shoes or in their situation. So, instead of voicing out and being angry at them, nilalagay natin yung sarili natin sa situation nila para maintindihan natin ano ang nararamdaman niya kapag may nagawa tayo na ikakasakit nila. So, this is putting aside our emotions and bring the other person emotions more. So, for example, may kaibigan ka na napapansin mo na stress siya dahil may family problem siya. Kahit busy ka, pinapakinggan mo siya at iniisip mo na kung ako ba yung nasa sitwasyon na to o kung ako yung nasa situation na to, ano yung mararamdaman ko. So, instead na i-ignore mo siya or i-judge, mas inuunawa mo yung tao na yon. So, another example, sa ECE settings, may bata na frustrated kasi hindi niya matapos yung puzzle activity nyo. So, imbis na sabihin mo na, ang dali lang naman yan, bakit hindi mo kaya? Mas better na gumamit tayo ng mas mahinahon na salita. For example, pwede natin sabihin na, alam ko, mahirap ito, pero tutulungan kita. So, kung marunong tayong umintindi ng feelings natin, ng feelings natin, mas madali nating maa-apply ang empathy sa mga bata. Pero dapat tandaan natin na we have the third block, our expression. So, expression is the ability to authentically express our emotions to both ourselves and with others. So, pwede siyang verbally, non-verbally, and in writing. So, mahalaga na maipakita natin yung expression natin sa ibang tao so that they can understand you, ano yung nafe-feel mo sa bagay na to, para alam din nila kung paano sila magre-react and magre-response. For example, kapag masaya ka, marunong kang magsabi na masaya ako today or proud ako sa sarili ko. Kapag nasasad ka naman, sinasabi mo ito sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo instead na kinikimkim mo para naiintindihan ka nila and hindi ka nila ma-misinterpret. When it comes to ECE settings naman, sa classroom, tinuturuan mo yung mga bata na magsabi ng, teacher, nalulungkot po ako, instead na mag-tantrum sila. Ikaw rin mismo is nag-e-express ka din dapat ng positive emotion, tulad ng pag-i-smile, pag-praise, and encouragement. Another example, may batang proud sa drawing niya. Kung sasabihin natin na, wow, ang galing mo naman, ang ganda ng drawing mo, o ngumiti tayo like nag-high five, na ipapakita natin yung support and appreciation natin sa mga learners natin. Kapag consistent yung pag-express natin ng positive emotion sa kanila, natututo ang mga bata na ipahayag din yung feelings nila in a good way. So,
dapat pala nagsisimula kay teacher and then kay students. Lastly, the agility. So, agility is the capacity to choose our responses to emotions rather than automatically going through the processes of automatic reaction. So, for me, ito yung pinakamahalagang part sa pag-handle ng emotion natin. This shows that we're in control and we can handle ourselves with emotional intelligence. Dahil importante na kilala natin yung sarili natin along with knowing that what to responds to other with awareness, empathy, and respect. For example, may nakaaway ka or may naka-trigger ng inis mo. So, imbis na sumagot ka agad, huminga ka muna at nag-isip ka bago ka magsalita. Me, personally, ginagamit ko ito, yung 10 seconds method. So, bibilang muna ako ng 10 beses bago ako magsalita. So, pinipili mong maging kalmado kaysa makasakit ka ng ibang tao. And, isi-share ko lang din yung isa sa na-share sa akin ng friend ko. Sabi niya, sa tubig, kapag binato mo yung tubig, halimbawa may bato ka, tas binato mo yung tubig. So, yung tubig, nagre-represent siya sa words o yung sasabihin natin. Kapag binato natin yung tubig, nakikita natin na yung bato, lumubog siya. Pero hindi natin alam kung gaano kalalim yung inabot nung bato na yon or nung words na sinabi natin. So, kung i-connect siya sa buhay, minsan, kapag may sinasabi tayo sa ibang tao, hindi natin alam kung gaano kasakit or kung gaano katagal yun nakakaapekto sa kanya. So, dapat tayo maging aware tayo sa mga sinasabi natin or maging sensitive tayo sa mga sinasabi natin sa ibang tao kasi hindi natin alam kung gaano siya nakakaapekto sa ibang tao o sa tao na yon. So, next, in ECE setting, halimbawa, may batang nakabasag ng laruan. So, sa halip na pagalitan mo yung bata, nagpo-pause ka muna, hihinga ka at syempre, kakausapin mo. After mo maghuminga ng ilang segundo, kakausapin mo yung bata. So, ginagamit mo yung situation bilang learning moment instead of punishment. We all know naman na ang punishment ay hindi nire-recommend sa ECE. So, kung kaya mong kontrolin yung reactions mo sa sarili mo, mas nagiging calm and effective ka rin bilang teacher kapag meron kang self-regulation or agility. In all, ito ay nakakatulong at sobrang mahalaga sa ating mga future ECE teachers. Dapat pinapractice and ine-enhance na natin yung mga emotions natin ngayon. Kasi ang mga i-handle natin ay mga bata. So they are more sensitive and a lot of care. And as of now, I somehow handle my emotion differently than before. Kasi mas naiintindihan ko na if I can improve my control sa emotions ko, then how can I be able to handle those kids with patience? So emotional intelligence is widely used as it helps us not only in our daily lives, but more peace, controlled, and calm interaction with other people. Before my topic ends, I will leave you a quote that you might use on your future teaching. So, ang sabi doon, you are your child's emotional coach. So, it's up to us to help kids to talk about their feelings, label them, and feel understood. Good day everyone! My name is Grace Ruiz and today I'm going to discuss with you what is anger. Pero bago ang lahat, meron akong isang katanungan na maaaring yung sagutin at the end of this presentation or discussion. What do you do to calm yourself in any situation? Or what do you do to calm your emotions in any situations? Can you share with us?
Thank you. Okay, let's proceed to our discussion. What is anger? Anger is indeed natural human feelings. This emotion triggered by frustration, hurting, mga di inaasahan, disappointed, dissatisfaction, hindi ka satisfied sa isang bagay, or nahindered, or hindi naibibigay yung gusto mo. Yun yung minsan nagiging rason ng anger natin, o galit. So later on, malalaman natin kung paano ba i-manage or paano ba ituturo sa mga bata ang pag-manage ng emotion or ng anger nila. So next po, na pag-uusapan po natin ay anger management. Anger management po is like a psychotherapy strategies kung saan tinutulungan po natin yung mga bata na ma-manage and ma-control and prevent yung anger nila. So by that, kailangan nating i-discuss sa bata na yung action nila ay maaring maka-apekto sa iba. Makaka-apekto sa others' feelings, 'di ba? For example, yung bata hindi sinasadya na nasagi niya yung classmate niya. So by that, syempre magugulat yung bata, masisigawan niya. So, anong mararamdaman ng isa? Syempre masasaktan siya, iiyak yan. So, kailangan mong i-explain sa kanila na yung actions nila may affect others' feelings. By that, na-explain mo na. So, pangalawa, ask question. Pwede kang magtanong ng question, of course. Okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Bakit mo nararamdaman yan? By that, malalaman mo kung ano yung feelings nila and bakit ba nangyari yon. And of course, teach children to recognize their emotional reaction. Kanina nga, napaintindi na natin, na-discuss na natin sa kanila na bakit ay na minsan yung action nila ay nakakasakit ng ibang damdamin. Yan, yun lang. So, ngayon po ay pag-usapan po natin ang anger as natural human feelings. Ang anger po ay nagiging natural kapag may isang tao na gumawa sa atin ng hindi maganda. Ang hindi po natural ay yung magagalit ka na wala naman pong dahilan. So, ngayon, paano natin ituturo sa bata? Kailangan malaman ng bata na ang isang emotions ay normal lang na mangyari, like anger. Kapag mayroong ginawa sa yung isang tao na hindi naman maganda, normal lang na maramdaman mong magalit ka. Pero ituturo natin sa bata kung paano nila i-manage yung emotions nila. Like, calm yourself, breathe, pause and think. Like that. So, pwede ka din maging model sa kanila. Like, for example, yung student mo, nagulo yung or hindi sinasadya na nagulo niya yung mga paperworks na chinecheck mo. So, ngayon, paano mo i-express or paano mo i-manage yung emotions mo? Siyempre, magagalit ka. Pero, paano mo ilalabas yun? Paano mo sasabihin sa bata? So, by that, gagamitin natin yung I message. I feel angry. Kasi, nagulo mo yung ginagawa ko. You think, anong mararamdaman ni teacher sa ginawa mo? So, sasagot yung bata na magagalit ako. So, next time, alam niya na yung gagawin niya. So, nag-sorry yung bata. Sorry, teacher. Hindi ko po sinasadya. Tapos, okay, next time, wag mo nang gagawin yun na. By that, nagiging model ka. Na-observe mong bata. Pwede niyang ma-adapt yun. Si teacher, hindi naman nagalit. Pwede kong gayahin yun kapag nagalit ako. I-explain ko na lang bakit ako magagalit sa ginawa ng classmate ko. Or sa isang gumawa sa kanya ng hindi maganda kapag nagalit siya. Ganon, by modeling. Kasi mga bata, good observant. Kung ano yung naobserbahan nila, maaari nilang gayahin. Tapos, pwede nilang gawin sa iba. Methods for teaching children to manage anger. Good day everyone, I am Binis Angel Cajeda. Before I start, let me ask you a simple question. Naranasan nyo na bang magalit nang hindi nyo ito kayang i-express properly? If tayo pong mga adults ay ganito minsan ang nararamdaman, mas lalo na po ang mga bata. Natural lang po sa kanila ang makaramdam ng galit at frustration.
lalo na kapag ang hindi nila ginagawa o nakukuha ang gusto nila, o kaya may mga sitwasyon na hindi nila inaasahan. They are still learning how to understand and control their emotions. That is why today, I will be discussing different methods on how we can help children manage their anger. Mahalaga pong ipaintindi sa mga bata na okay lang magalit, pero hindi tama ang manakit ng iba kapag galit. Kaya bilang teachers or adults, responsibility po natin na gabayan sila kung paano ilabas ang kanilang galit sa positive at acceptable na paraan. Now, I have 5 methods that can help children manage their anger, and sabay-sabay po natin silang tatalakayin. Bago po tayo magpatuloy, may tanong po ulit ako. How do children usually express their anger? Kung may ideas po kayo, feel free to share po. Now, meron po akong 5 effective methods that can help children manage their anger. First, talking about their feelings. Ito po ang pinaka-basic pero pinaka-importanting paraan. Turuan po natin ang mga bata na sabihin kung ano ang nararamdaman nila tulad ng I'm really angry. Halimbawa po, si Claire ay nagalit dahil hindi siya napili bilang leader sa isang playgroup activity. Sa halip na umiyak, tinulungan po siya ni teacher na sabihin ang kanyang nararamdaman gamit ang words. Dito po natin makikita na communication is the key sa pag-handle ng emotions. The second one po is expressing anger through safe body movements, tulad po ng pag-stop ng paa at pag-shake ng fist. Halimbawa po, si Carl ay na-frustrate dahil hindi niya matapos-tapos ang kanyang drawing activity. So, the teacher let him na mag-stop ng paa at mag-shake ng fist ng ilang beses habang sinasabi ang I'm mad para malabas po niya ang emotion niya. But still, dapat po si teacher ay naka-stay lang malapit sa kanya hanggang sa siya ay kumalma at bumalik sa kanyang ginagawang activity. Dito po natin makikita na hindi pinipigilan ang emotion, kundi ito po ay ginagabayan. Third po is drawing or writing about their feelings. Ang art po kasi ay isang mabisang paraan para sa mga bata na maipahayag ang emotions na hindi nila kayang sabihin agad. For example po, si Anna na nagalit nang kunin ng kanyang kaklase na si Jan ang kanyang crayons. Then, ini-encourage siya ng teacher na mag-drawing ng kanyang nararamdaman at ipaliwanag kung bakit ganon yung kanyang nafe-feel. Sa pamamagitan po ng pagdodrawing, mas naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman at naipapaliwanag niya ito ng maayos. Ang pang-apat naman pong method is expressing anger by pounding clay. Ang clay po ay isang effective tool dahil sa pamamagitan ng pagpisil at paghampas dito, nare-release ang galit ng bata at nakakatulong itong mag-relax sila. Halimbawa po, si Mark ay nagalit dahil hindi niya matapos ang kanyang writing activity. Binigyan siya ng teacher ng clay para pisil-pisilin ito. Pagkatapos ng ilang minuto, siya po ay kumalma at nagkaroon ng gana na bumalik sa paggawa ng kanyang activity, which is yung writing. Lastly po, ang panglimang strategies is releasing anger through physical activities. Kasama po dito ang jumping, stretching, at shaking hands. Halimbawa po, si May, siya ay nagagalit na po dahil hindi niya mabuo-buo ang puzzle. So, si teacher po in-encourage muna siya to do some physical movements like jumping nga, stretching, and shaking hands. At sa tulong po ng mga yun, na-release ang kanyang galit at mas naging focus siya nang bumalik at tinuloy na ulit ang puzzle activity. In conclusion po, normal lang po na makaramdam ng galit ang mga bata. Ang mahalaga po ay matulungan natin silang kilalanin ang kanilang emotions at matutunan ang tamang paraan ng paglabas ng galit. Sa tulong po ng guidance ng teachers at ng adults, natuturoan ang mga bata na i-handle ang anger in a positive and healthy way. Hi everyone, today let's talk about the three main components of anger.
Understanding these parts helps us see that anger is just a single feeling. It is a process that affects how children feel, act, and think. Okay, number 1. Emotional state of anger. Anger is the emotion itself. So, ito po ay ang pakiramdam ng pagkainis o pagkatapang na nararamdaman mula sa loob o damdamin ng bata. For example po is, may isang batang naglalaro ng block sa ibabaw ng mesa at itinayo niya ito sa loob ng 20 minutes. And then, meron po siyang kapatid, sutel, at bigla po itong binangga. So, ang nangyari po sa block is natumba, nagkagulo. So, yung bata po is nagkaroon po ng galit. Nagkakaroon po ng galit sa kanyang kapatid. At doon na po pumapasok ang emotional state of anger, or anger is the emotion itself. Help children communicate feelings and needs. Sa pamamagitan ng emotion ng mga bata, dito ang mga bata ay nais iparating kung ano ang kanilang nararamdaman at kung ano ang kanilang kailangan. Halimbawa, kung hindi sila makagawa ng gusto nilang gawin, ang galit nila ay para bang senyales na may bagay na hindi sila nasiyahan o nagustuhan. For example po is yung pamangkin ko, pagka po may hindi na ginusto, umiiyak na lang siya, nagpupunta siya sa isang sulok ng mag-isa at doon umiyak. And then, hindi niya pinapansin yung mommy at daddy niya pagka hindi naibibigay yung gusto ng bata. And next, anger is normal and healthy but can be hard to manage. From the word hard to manage, so natural lamang ang mga mararamdaman ng galit at ito ay healthy dahil nagbibigay daan ito sa mga bata na ipahayag ang kanilang sarili or damdamin. Ngunit minsan maari itong maging labis o sobra kaya mahirap itong kontrolin kung hindi alam at paano kontrolin ang emotion ng mga bata. So for example po dito is yung pamangkin ko ulit. May kalaro siya, yung pinsan niya rin, and also pagka po umuwi na yung kalaro niya is nagagalit yung bata na para bang hindi makontrol or ma-handle yung kanyang galit dahil sa ayaw niya pong itong pauwiin. So pag po ganon, ang ginagawa na lang po ng mami at daddy niya is tinatanong yung bata kung ano yung gustong bilhin, pagkain ba o laruan po para makontrol yung galit or yung emotion nung bata. So, dako naman po tayo dito sa number 2. Expression of anger. Children express anger in different ways. So, meron po tayo ditong 6 na different ways of anger. So, number 1 po is non-verbal. From the word non-verbal po, dito po is hindi gumagamit ng salita para ipakita ang kanilang galit, tulad ng pagkukunwari, pagkatigatig ng braso o pag-upo mag-isa. So for example po is yung bata is nagagalit ng pakunwari, nang hindi nagsasalita, tumatahimik na lang ito at lumalayo or umuupo mag-isa sa isang sulok na walang kasama. Number 2 po is non-aggressive resistance. Dito po, matapang na ipinagtatanggol ang sarili o mga gamit, ngunit hindi gumagamit ng dahas o masasamang salita, tulad ng pagiging matibay at mapagpaliwanag ng tama. Number 3, aggressive relation. So dito po is nagre-react sa pamamagitan ng physical na paggawa ng mga masama o masasamang salita tulad ng pagsuntok o pagsigaw sa kapwa. So for example po dito sa aggressive relation is yung pagka nagagalit po is nanununtok o nananakit, which is hindi po dapat ito tama. Number 4 po is social exclusion. Pinagbabawalan makipaglaro o
nakumbinsi ang bata na huwag makipag-ugnayan sa taong nagdudulot ng galit tulad ng pagsabing, hindi kita gusto, huwag kang makipaglaro sa akin. So, for example po yung mga ganong tao. So, dun po is umiiwas na pong kalaruin yung mga batang bully or nang-aaway na lang bigla. Number 5, avoidance or lumalayos o umiiwas sa taong nagdudulot ng galit sa sitwasyong nagdudulot ng galit tulad ng paglalakad palayo para hindi na makipag-usap. So, halos also same lang po sila nung number 4 from lumalayo sa mga taong mahilig mang-away para maiwasan na lang ang alitan. Okay, number 6. Seeking help. Lumalapit sa mga matatanda tulad ng guro o magulang para humingi ng tulong o payo para malutas ang problema. So dito po is example po is pagka po nagagalit na ang bata sa isang bata din ng walang dahilan is ang maganda pong gawin dito is punta po sa nakakatanda or sa parent or teacher para po humingi ng tulong or payo para kung ano ang magandang gawin. Okay, dumako naman po tayo sa number 3. Understanding of anger. Involves recognizing why anger occurs and how one is reacting. So dito po is nangangahulugang ito na alam ng bata kung bakit sila nagagalit at paano sila nagre-react sa kanilang emotion. So halimbawa po, alam nilang nagagalit sila dahil hindi sila pinayagang gawin ang gusto nila at napapansin nila kung sila ba ay nagagalit sa pamamagitan ng pagsigaw o pagiging tahimik. Okay, next, K2 effective emotion regulation. Dito po ang pinakamahalagang bahagi para makontrol ng maayos ang galit kapag naintindihan ng mga bata ang kanilang emosyon. Mas madali nilang maiiwasan o maibabawas maayos ang kanilang damdamin. Next. Helps children move from reacting to problem solving. So dito po sa halip na basta na lang magalit o mag-react, natututo silang humanap ng paraan para malutas ang problema na nagdudulot ng kanilang paggalit. Good day everyone, I am Christian Likayan. Let me start with a question. Nakakita na ba kayo ng bata na sumigaw o nanulak ng kapwa niya bata? Naisip niya rin ba kung bakit parang galit na galit siya? Today, I will be discussing why children can feel and express anger even without fully understanding it. Alam naman natin na lahat ng development ay dahan-dahan at hindi biglaan. Ganon din sa children's understanding of emotions kagaya ng anger. Hindi agad nila naiintindihan kung ano ang galit, kung bakit sila galit, at kung paano ito kontrolin. Sabi nga ni Lewis and sa Arnie 1985, children gradually learn to understand emotions as their cognitive abilities grow. Ang nangyayari, children may feel anger very strongly pero hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. Dahil dito, ang galit ay lumalabas sa anyo ng pagsisigaw or pag-iiyak, imbes na maipaliwanag nila ito sa salita. The first reason is memory. Memory is important. Dahil dito natututo ang mga bata mula sa kanilang experiences. Kung hindi nila maalala ang mga nangyari dati na nagpapagalit sa kanila, paano nila maiintindihan ang sarili nilang emosyon? Halimbawa na lang, si David. Si David ay madaling magalit tuwing playtime. Pero ang tanong, galit ba siya sa mga kalaro niya?
Ang totoo, naiirita siya kapag naghihintay siya sa kanyang turn. Pero dahil hindi niya naaalala na ito pala ang madalas na dahilan ng galit niya, inuulit-ulit niya ang reaksyon na galit without understanding why. The second reason is language development. Tatanungin ko kayo ulit, naranasan niyo na bang magalit o masaktan pero hindi niyo alam kung paano ito sasabihin? Paano kaya kapag sa bata ito nangyari? Children with limited language skills may not have the words to describe what they feel. Kapag hindi nila masabi kung ano ang nararamdaman nila, kung sila ba ay galit, kung sila ba ay pagod, kung sila ba ay frustrated, naiipon ang emosyon at kapag napuno na, lumalabas ito bilang galit. For example, Mary, a kindergarten student, feels angry but cannot express herself clearly. Instead of saying what she feels, she yells. The third reason is self-referential understanding or self-awareness. Ito ang kakayahan ng isang bata na kilalanin ang kanyang sariling emosyon. Some children do not yet recognize kapag sila ay galit na. Hindi nila napapansin ang mga signs tulad ng mabilis na tibok ng puso, paninigas ng katawan, o pakiramdam na inis na sila. For instance, Christian pushes his classmate. Sa unang tingin, mukhang masama ang ginawa niya. Pero kung titignan natin ng mas malalim, galit pala siya dahil sa selos. Hindi niya agad naintindihan kaya nauna ang kilos niya bago niya unawain ang sitwasyon. So let's proceed sa types of interactions in early childhood setting that are likely to elicit anger. So sabi nga, natural at healthy naman ang makaramdam ng anger. Lalo na sa ating mga tao, syempre. Kasi isa yan sa mga emotion natin eh. Hindi tayo normal kung hindi tayo nakakaramdam ng galit, di ba? So, pero kasi, sa kabilang banda, yung mga bata kasi, syempre, may lack of skills pa yung mga yan. Hindi pa nila alam kung paano nila i-manage or i-handle yung mga extreme emotion na katulad ng anger. Tapos, sa kabilang banda din, may mga nagtitrigger din sa anger nila na ganun. Ano nga ba yung mga nakaka-trigger na interaction? So, unang-una dyan yung frustration. Number 1, frustration. So, number 1 nga yung frustration, di ba? Ano nga ba sa Tagalog ang frustration? Yun yung naiinis. Naiinis talaga ang mga bata. Kapag nainis talaga yung mga bata na yan ay kahit saan, kahit anong oras talaga, magwawala yan, iiyak yan, magagalit yan. Ako nga nung bata ako, sinama ko ng nanay ko sa palengke. Nakita akong bubbles. Gusto ko talaga yung bubbles. Hindi ko ba alam kung bakit. Nakita talaga ako. Tapos nagpapabili ako. Bilan mo ako ng ganito. Sabi nga, gusto ko talaga siya. Sabi niya, sige, babalikan na lang natin. Kapag may pera daw kami or pagbalik na lang namin sa balengke. Naku, si ate mo hindi nagpatinag. Hindi ako umalis doon sa bubble. Nakatayo lang ako na ganyan. Hindi ako umalis. Kasi gusto ko talaga siya eh. Ayun, parang inaano na ako ng nanay ko na hindi, pagbalik lang natin, ganun, wala tayong perang pambili ng bubbles. Umiyak ako, nagwala ako sa palengke. Kahit tignan ako ng mga tao sa paligid ko, wala akong pakialam dyan kasi gusto ko talaga yung bubbles eh. O ending, bigyan din ako ng bubbles. Ganun, kaya nag-iisa din yan sa sa kung bakit napo-frustrate yung bata. Hindi nila makontrol yung nasa paligid nila. Gusto kasi ng mga bata na yan, kapag gusto nila masusunod, iyak yan kapag hindi nila sunod. So, meron pa dito mga factors na pwedeng i-consider kung bakit napo-frustrate ang bata. So, number 1 ay ang developmental limitation. So, isa din sa factor. Bakit? Kasi, syempre, hindi pa na-develop yung cognitive, emotionally, physically. Nahirap-hirap silang makipag-communicate
sa ibang tao ng gusto nila. For example nga, yung estudyante. Kahit hindi estudyante, for example na lang yung baby dito sa bahay namin. Nagugutom na pala siya, pero hindi niya alam kung paano sabihin na nagugutom siya. Ang ginawa niya, umiyak lang siya. Umiyak siya ng umiyak kasi, syempre hindi alam ng bata kung paano sabihin na nagugutom siya at hindi pa nga nila alam magsalita. Ayun. So, yun din yung isang factor, developmental limitation. Nalilimit yung bata. So, yung pangalawa ay yung desire for independence. No? Nagsisik ito ng autonomy at gusto nila na sila ang kumilos para sa sarili nila. Ayun nga, gusto nila maging independent kahit bata pa sila. Ayaw nila ng tinutulungan sila o nai-interrupt sila sa ginagawa nila. Natry ko na yan na bata. Nung bata rin ako. May tinutulungan din akong bata. Kapitbahay din namin. Tinutulungan ko siya sa paggawa ng blocks. Yung laruan. Nagwala din siya kasi nga ayaw niya nang iniistorbo siya. Ayaw niya nang pinapakailaman siya. Yung pangatlo naman na pwedeng i-consider, unrealistic expectations. Yung mga bata, may mga high expectations sa sarili nila, pero kulang naman sila sa knowledge para ma-achieve yung gusto nilang outcome. Ulit, may expectation sila sa sarili nila na, kaya kong gawin yan, kaya kong gawin to. Parang ganun. Yun. So, example dyan nga, ina-expect ng bata daw, yung perfect yung magagawa ng drawing. Perfect. Like, kung ano yung nakikita niya sa picture, ganun yung magagawa niya. Ay, kaya ko yan. Ganyan din yung gagawin ko. Sa huli, hindi kaya kasi nga nalilimatahan din ng fine motor skills. Siyempre yung bata, hindi pa dire-diretso mag-drawing yan, hindi pa dire-diretso magkulay yan. Kaya yan, parang nagkakaroon ng expectation. Diba? Kaya nilang gawin yung isang bagay na ganun, pero hindi. Tapos, nung meron ng outcome, na-frustrate sila kasi hindi accurate hindi ganun yung ina-expect nilang maging outcome ng ginawa nila. Ayun yung isa pa. So, yung huli, yung environmental stressor. So, may mga external factors katulad nga ng routine. Nag-iiba-iba yung routine. Katulad kahapon, naglalaro kami ng ganito, ng clay. Ba't ngayon naglalaro na kami ng blocks? Mas gusto ko yung clay. Parang ganun. Isang linggo na nga kami nagaganon, tapos biglang magpo-blocks kami. Parang ganun. So, hindi pagkakaintindihan with peers din. Tapos, fatigue or na-over-stimulate sila sa paligid. Tanong sa maraming tao, tapos yung bata magwawala talaga yung mga yan. May mga bata kasi na ayaw nilang maraming tao kasi nahihiya sila, ganun. Nafo-frustrate sila. So, number 2 nga yung it is difficult to share things. Yung mga bata na yan, kaya nagliliyan sa anger kasi nga, kinukuha mo yung mga bagay na ayaw nilang ipahiram. Na yung mga bagay na ayaw nilang i-share sa iba, gusto nila sa kanila lang. Kasi nga, yung mga bata kasi nga na yan, may concept na nga daw sila ng ownership at saka possession. Na pwede rin naman nakakadagdag din naman sa development nila kasi nga alam nila sa kanila Alam nila kung kanino yan. Alam nila, sa akin yan Parang ganun. So, for example lang yung laruan, di ba? Pinaka-example na talaga yung laruan. Pinaka-example yung laruan kasi nga, yun yung parang kapatid na ng mga bata. Ako nung bata kasi feel ko kasi may emotion din ng mga laruan Bini-baby ko pa talaga yan Kaya ayaw ko pahiram kasi baby ko sila. Kapatid ko sila. Kaibigan ko yung mga laruan na yan. Lalo na kung mag-isa ko sa bahay. Yung mga kaibigan ko mga laruan lang din. Kaya ayaw ko din i-share yun sa ibang bata. Lalo na siguro yung mga ibang bata. Kasi ako, di ko pa naman na-experience na kinuhanan ng laruan. So, yung mga ibang bata, nakikita ko rin naman, na-observe ko rin naman yung mga ibang bata na
For example, hihiramin mo lang yung laruan nila na gusto ng bata na, pahiram nga na laruan mo, ganun. Patry nga. Ayaw nila. Kapag pinilit mo pa yan, iiyak na yan, magwawala na yan. May mga ganung bata talaga. Lalo na nung tumambay ako sa classroom ng nanay ko. ECE yung nanay ko. Yung mga bata talaga, ayaw talaga nila magpahiram talaga ng mga gamit nila. Kasi nga, yung ibang bata, kasi nga, kanila yun eh. Sabi nga, ownership. May ownership na sila. So, ayun yun, number 2, it is difficult to share things. So, di ba number 1, frustration. Number 2 is yung sharing things. Number 3, yung bullied. So, number 3 na tayo. Bullied. So, bullying is not just an issue of hurt feelings or temporary sadness. It can fundamentally alter a child's emotionally and behavior responses. So, isa nga daw sa consequences yung bullying sa pag-increase ng anger, aggression ng bata. Kasi syempre, pag palagi kang, lalo na ang mga bata, mahilig pang magmukmuk yan, di ba? Kapag ayaw nila yung bata, inisin talaga nila. Pag may hindi sila nagustuhan, inisin talaga nila. Kaya yung isang kabilang bata naman na pinubuli, parang, pag palagi siyang ginaganon, mas madali siyang mairita na sa ibang bagay. Nagiging aggressive na rin yung pakikitungo niya sa ibang tao, sa ibang teacher, sa family. So, ayun, parang, mas larong nagiging komplikado. Parang, nagiging dahilan yung pagbubuli sa kanya kung bakit nalilimitahan yung pakikisama niya sa ibang tao. Yun, kaya parang madali na lang na siya mairita, parang nakukuha niya na sa mga nagbubuli sa kanya yun. So, meron din tayo dito na how bullying fuels anger and aggression. Bakit nga ba napapaliyab ng bullying ang anger at aggression ng bata? So, dito tayo sa how bullying fuels anger and aggression. So, meron naman tayong 3 dito. Siyempre, sa unang muna tayo, di ba? Unang-una, emotional overload and unresolved hurt. Anong ibig sabihin nito? So, kapag paulit-ulit kang nabubuli, yung bata daw, hindi daw napaprocess yung emotion nila. Hindi nila kayang mag-construct ng feelings kapag nabubuli sila physically, pwedeng verbal, di ba? So, yung mga nabubuli, instead nga na i-internalize nila yung pain, yung sakit na nararamdaman nila, nafo-form to ng anger. Pain to anger. So, yung anger na to, pwede mo manifest as verbal outbursts, physical confrontation, and general state of irritability. So, example nga dito is, yung nabubuli na bata, naglalaro yan. Tapos gusto mo, na parang nahihirapan yung bata eh. Nahihirapan yung bata, parang may problema. Napapansin yung teacher. Ngayon, tatanungin ng teacher, syempre, anong gusto mo, anong problema mo, bakit, basta tatanungin ng teacher. Sisigaw lang yung bata. Galit agad. Pag tinanong mo yung bata, galit agad talaga siya. Yun yung parang emotional overload and unresolved hurt. Parang binaon na lang nila yung sakit na nararamdaman nila. Napalitan ng anger. Which is marami talagang ganun hanggang ngayon. Kahit malalaki na. May mga unresolved pa rin na pain. So, sa pangalawa naman tayo, sa B, development of aggressive coping mechanism. So, when traditional support system fail to address bullying effectively, children may adopt aggressive behavior. So, na-adapt na ng mga nabubuli yung behavior ng bubuli. Gets? Na-adapt na ng nabubuli yung behavior ng nambubuli. Kasi feeling ng
ng biktima na to sa bullying na kapag minatch mo yung behavior ng bubuli, hindi na sila ibubuli. Kaya parang yun yung coping mechanism nila na pag ganun din siguro yung ginawa ko hindi din siguro nila ako, hindi na siguro nila ako sasaktan or matatakot din sa akin yung ibang mga bata, ganun. Kaya parang yun yung coping mechanism nila sa bullying. So for example nga din, ayan, no, naglalaro yung mga bata, naglalaro siya. Ngayon, lahat ng lalapit sa kanya, hinihit niya. For example, may hawak ako sa lalaroan, babatuhin niya ganon. Ganon yung coping mechanism nila. Na siguro kapag ginawa ko rin yung ginawa nila, di na nila ako sasaktan, na magiging okay din ako, na hindi nila ako lalapitan, na matatakot sa akin yung ibang mga bata. Ganun yung isipin talaga nila. Doon yung development of aggressive coping mechanism. So, sa pangatlo naman tayo, sa C, modeling behavior and learn aggression. So, sabi nga nila, isa sa factor ng mga bata yung environment nila. Kasi, kadalasan, nag-o-observe yung mga bata, di ba? Kung ano yung nakikita nila, gagawin nila. So, dito yun, sa modeling behavior and learn aggression. Pag nakikita nila na, ay, nananakit yung nakikita nila, nananakit yung isang bata. Pero nakuha naman nila gusto nila. Gagawin din ng batang nag-o-observe. Siyempre. Kasi, sasabihin nila na, uy, parang gusto ko rin yun ah. Sabihin niya. Mananakit na rin ng bata yun. Kung ano yung nakikita nila, yun ang matututunan nila. So, yun nga yung example na yung nambubuli, may target na namang bata kung saan kinuha na ng toys, gusto niya rin ng toys. Syempre, kapag manghihiram siya ng toys, sasaktan din niya yung kukuhanan niya ng toys. Hindi siya makikipag-usap ng maayos. Ihihit lang na ihit. Gagawin niya yung nakikita niya doon sa nambuli. Gagawin niya na rin. Kaya yun yung modeling behavior and learned aggressions. So, ayun yung number 3, bullied. Punta naman tayo sa 4. Ang 4 ay when they have a discomfort caused by hunger. So, sabi nga nila yung hunger daw nagiging hungry. Hunger na napupunta sa angry. Kaya tawag nila hungry. So, yun nga yung combination. So, nag-drop yung blood sugar ng levels ng mga bata na nag-create ng hungriness. Kulang sa pagkain or hindi kumakain or ayaw kumain. Basta nagugutom. Naglilid yan sa anger, yung pagkagutom ng bata. So, ang example natin dito is, a child who is usually cooperative suddenly pushes or hurts a classmate who tries to join their game. Ayun. Ba't kaya pinush? Kasi naiirita na yung bata, gutom na yung bata. Hindi kumakain or hindi pa makakain. Kaya naglilid yun sa galit niya. Parang, kahit sino na naman siguro, di ba? Tayo ring adult, kapag gutom, madaling magalit. Mas lalo ni mga bata. Maliliit ang stomach niyan. Maliliit yung temper. Maikli yung temper nila. So, kapag gutom sila, asahan mo. Galit na yan. So, ayun nga, nagkukos nga yung hunger din ng depression. Siyempre, depression, siyempre, connected lahat ng laman ng chat natin yan sa pagkatao natin. Diba? Makakagalaw ba tayo kung hindi tayo kumain? Makakagawa ba tayo ng ganyan kung hindi tayo kakain? Lakas natin yun. Kaya, sabi nga nila, pag gutom ka, walang pumapasok sa isip mo. Walang lumalabas din. Sabi pa nga ng ibang tao, pag gutom ka, kinakain na ng pagkatao mo yung utak mo. Hindi na nagpa-process talaga.
Ayun, tapos nagli-lead din sa aggression, tapos temper tantrums. Ayun, kaya mahalaga talaga na lagi mong alam pag gutom yung bata. Tanungin mo din minsan. Check mo rin minsan kung gutom yung bata. Kung, ay, galit yung bata na ganito. Eh, baka gutom. Diba? Madali pa man din magutom ang mga bata. Maya't maya talaga. Good day everyone, I am Rosel Baliega and I'll be discussing the 3 factors that affect how a child expresses their anger. But before that, may tanong ako sa inyo. Ano kaya ang dahilan kung bakit magkakaiba yung paraan ng pag-express ng bata ng kanilang anger or galit? You can drop your answer later after the presentation sa comment section. So, during the early years ng mga bata, nasa process pa lang sila nito into developing their emotional regulation and communication skills. Sa stage nila is hindi pa sila fully capable na maintindihan, matukoy, and even how they would express their complex emotion like anger. So, because of this, their expression of their anger is influenced by several factors. So, we have here the 3 factors na nakakaapekto kung paano nila i-express ang galit nila. So, these are the environment na kinalakihan nila, their individual temperament, may mga bata na mabilis mainis at may mga bata na mahaba naman yung patience. And also, yung mga demand or task na napupunta or naibibigay sa kanila. So, this is very important na maintindihan natin yung mga influences na ito sa kung paano natin i-guide yung mga bata toward appropriate emotional regulation and expression. So, the first factor we have is the family environment. Ito is may malaking factor siya, may malaking role in shaping how children would understand and express anger. So, may mga parents kasi na very busy with work or may problem within their families or parents. And also, yung parenting styles that can influence the emotional development ng bata. Maybe they experience limited support and guidance galing sa parents nila. So, maaaring makulangan sila sa attention and they want it. Also, natututunan ng mga bata kung paano nila i-express ang emotion nila through observation, kung ano yung nakikita niya sa environment niya. Kapag yung pamilya niya, nakikita niya na kapag galit, laging sumisigaw, nagbabato ng mga gamit, nagiging aggressive, the child may think na ganoon yung tamang ginagawa kapag galit or kung ganun yung tamang pag-express ng emotion. Connected siya sa Bandura's social learning theory na nung nakita ng bata na sinasaktan or nagiging aggressive sa bobodile is ginaya rin ng bata sa experiment. So, for example, si Bon, frequent niya na we-witness na nag-aaway yung parents niya sa kanilang bahay. And kapag galit yung parents niya, laging sumisigaw, aggressive, nagbabato ng kung ano-ano. As a result, Bon believes that shouting and throwing objects are normal responses to frustration. And nung nasa school si Bon, nakita niya yung toy nung classmate niya. And gusto niya rin laruin and hihiramin niya. But ayaw mag-share, magpahiram nung classmate niya. And agad naman siyang nag-react. Umiyak siya, nagtantrum siya. So, this example highlights how unhealthy emotional modeling in the family environment can directly influence sa kung paano mag-express ng emotion ang mga bata. So, the second factor is a child's temperament. So, let me discuss what is temperament. Ito yung kung paano yung emotional style and kung paano sila naturally mag-react or mag-respond sa iba't ibang situation. So, child's temperament is na-influence ng nature or present na siya from birth. 'Di ba may mga baby na iyakan and yung iba naman is bungis-ngis, may tahimik, and also influence siya ng nurture
or the environment na kinalakihan ng bata or kung ano yung experience niya within their home and community. May mga bata na sensitive with their emotion or have lower frustration tolerance. That's why mas nagiging vulnerable sila to emotional outbursts. For example, Anna is a child with low frustration tolerance. When the tower na binibuild niya na with blocks is nag-collapse, she became immediately overwhelmed. Dahil sa hirap siya in managing her strong emotion, si Anna is nag-respond siya by abandoning yung activity niya and crying loudly instead na i-try niya ulit na i-build yung kanyang tower or mag-seek ng help sa adults or sa parents niya. So, itong example na to illustrates how a child's temperament with combined limited emotional regulation skills can influence kung paano nila i-express yung kanilang anger and frustration in everyday situations. So, the last factor is learning too much. So, dito is overstimulation or na-overwhelm sila yung mga bata kapag na-expose sila sa sobrang daming information na hindi na nila kayang i-process, hindi na nila kayang maintindihan yung mga expectations and activities na hindi appropriate sa developmental stage nila. Yung mga bata ba na nasa early years pa lang nila is lacking pa sila with emotional intelligence and yung cognitive processes na kailangan para magawa yung mga complex tasks or para maintindihan yung sobrang daming information. When overwhelmed, they may struggle to communicate their feelings effectively, leading to frustration, confusion, and poorly managed anger. For example, si Ella is 5-year-old, kindergarten, and during weekend, binigyan siya ng mom niya ng activity sa bahay na nagre-require ng skills beyond her current developmental level. So, hindi siya appropriate to her age. So, si Ella, she can't understand or complete the task. She was overstimulated and emotionally overwhelmed. So, si Ella responded, umiyak siya and ayaw niya gawin yung activity dahil hindi niya masabi yung confusion or frustration niya. So, this example demonstrates how inappropriate learning demands can exceed a child's emotional capacity, resulting in anger-related behaviors rather than productive engagement. Next is techniques to help the child get control of their anger. So, karamihan nga sa mga bata ngayon is mas nagiging aggressive sila pag hindi nila nakukuha yung mga gusto nila. So, dahil doon is kailangan matutunan ng mga bata na kontrolin yung mga nararamdaman nila or yung emotion nila dahil nga kailangan nila mas maging aware sa paligid nila para mas makapag-communicate sila ng maayos. And by that is, kailangan din nila ng guide tulad ng parents and mga teachers. Then, dahil dito is hindi lang ito skills, kundi essential din ito para mas matutunan ng mga bata na kontrolin yung mga emotion nila at mas mapadali yung pakikipag-communicate nila sa iba. So, next is number 1, use your words. From the time our child are toddler, we should be putting names to feelings, having the word to express on emotion of their first step in dealing with it. So, halimbawa, yung isang bata is inawagawan yung kaklase niya ng laruan. So, si teacher naman is tatanungin niya yung bata kung ano yung mararamdaman niya pag siya yung inagawan ng laruan. So, dahil doon is, sasabihin ng bata is, I feel angry kasi nga inagawan siya ng laruan. So, sa tanong na yon is napapahayag ng bata yung emotion niya kung sa kanya yun gagawin.
So number 2 is visualize yourself in another person's situation. Remind the child that our people are unique. Everyone's expectation and life experiences are not universally shared. People from different parts of the world have different costumes and may find yours unfamiliar, even rude sometimes. So, for example, yung isang bata is birthday niya ngayon. And then, yung kaklase niya is hindi pumunta na inimbitahan niya. Then, yung bata na yun is naglabas siya ng saloobin sa kuya niya na hindi nagpunta yung kaklase ko, I feel sad. So, tinanong naman siya ng kuya niya pabalik na, kapag ikaw ba na busy ka, magagalit ka rin ba? Or pag may pinuntahan ka ba na mas importante is magagalit ka rin ba sa kaklase mo? Yung mga ganong bagay. So, dahil doon is nagkaroon ng empathy yung bata imbis na magalit siya sa kaklase niya. So, number 3, consider the whys. Question the interest of the supposedly hurtful action. Sometimes our perception are not in tune with reality. So this is something we should communicate with other students. So for example is yung bata, parang nagkaroon siya ng sama ng loob dahil sinabihan siya ng teacher about sa naging work niya sa school, and then sinabi ng teacher na yon na sinabi niya lang ito para mas matuto yung bata, and then para mas makabuti ito para sa kanya. Hindi niya ito ginawa para lang ipahiya yung bata. So, dahil doon is mas naunawaan ito ng bata. So, next is number 4. Practice alternate ways to handle situation. Encourage the child to think before acting. Help them to focus and recognize that not every problem has a tidy answer and that some problems take time to resolve. So, for example is, kinuha ng bata yung crayon ng kaklase niya, and then imbis na sigawan niya yung kaklase niya is tinulungan siya ng teacher niya na maghanap ng other way para makuha yun ng bata, and then sinabi ng teacher niya or tinuruan siya ng teacher niya na sabihin na pwede mo bang ibalik yung lapis na kinuha mo sa akin, and by that is natututunan ng bata na magkaroon siya ng pag-unawa sa kaklase niya, and magkaroon siya ng ibang option para hindi na lumaki yung gulo sa room nila, or dahil doon pwede din tumulong yung bata na mag-ask ng other solution sa teacher niya. So, number 5, work on communication skills. Don't jump to conclusion. Help the child how to learn to express what they want appropriately. Think before you speak out. Ask question to know what are they trying to say. So, for example is, yung isang bata is gusto niya yung laruan ng kaklase niya. And then, tutulungan siya ng teacher na kausapin yung kalaro niya na, or yung kaklase niya na may gusto or may hawak ng laruan na gusto niya. And then, sasabihin ng bata na pwede ko bang hiramin yung laruan mo after mong gamitin. So, dahil doon is na-express ng bata yung feelings niya at napapahiyag niya yung nararamdaman niya sa ibang bata. And then dahil doon is nakakapag-communicate sila in a good way. So, next is number 6, step aways. Use properly. Timeouts are not punishment. Provide to reflect, allow the child to take time to calm down and regain control, and marking the child less likely to feel trapped. So, for example is yung bata is gusto niya maglaro sa labas, and then sinabi ng magulang niya na bawal siyang maglaro sa labas. And then, syempre, umiiyak yung bata ng umiiyak hanggang sa pinapunta siya ng mother niya sa gilid para ilabas niya lahat ng emotion niya. And then, pagtapos niya ilabas lahat ng emotion niya, and then, doon na siya magiging kalmado, and doon na siya makikipag-communicate sa mother niya in a good way din. Syempre, dahil nga,
dito is mas natututunan ng bata na hindi sa lahat ng bagay is makukuha nila yung mga bagay na gusto nila. Next is number 7, use humor. When the child is in the middle of emotion situation, find a good words or funny words for them to start a new conversation, and then source of anger may be forgotten. So, for example, is yung bata ay natalo sa laro, and then nag-make funny face yung teacher para mapatawa yung bata, and then mas magkakaroon sila ng new conversation at makakalimutan na yun ng bata na natalo siya sa laro. And then, mas na iisip ng bata yung present na ginagawa nila ng teacher nila. Next is number 8, be generous with hug and praise. Physical contact can help diffuse a challenging situation. Give a child a well-timed hug and word of feelings of jealousy and frustration that can lead to anger. A gentle touch on an arm can help them to calm escalating nerves. So, for example, yung isang bata is sinabi niya sa magulang niya na hindi siya pumasa sa exam, and then dahil doon is hinag siya ng mother niya na at sinabi na it's okay, I'm so proud of you. So dahil doon is nafe-feel ng bata na maging kalmado siya, and then supported siya sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa school. And then nararamdaman niya yung love sa magulang niya na okay lang na bagsak ako sa exam ngayon, and then next exam is babawi ako. Yung parang ganun na situation, or ganun yung mga mindset ng mga bata na gusto talagang maging proud yung magulang nila sa kanila. Encourage exercise. Exercise can be effective way to work off negative emotion or burn off steam. Regular physical exercise may also reduce frustration. A frequent anger trigger. Exercise increase endorphins, and that feel-good feelings from regular exercise may carry over and a keep of minor annoyance from growing into something more. So, yung mga bata is nafe-feel nila na kalmado sila pag yung ibang bata is kailangan nila ng exercise sa katawan nila, and then nafe-feel nila na mayroon silang freedom kapag naglalaro sila sa, for example, sa pagtakbo-takbo, yung mga ganong bagay, or pagbabike. So dahil doon is nararamdaman nila na free sila sa lahat, and mas nagiging kalmado sila. So the last number is number 10, be a good role model. As an adult, we are first one to be a good role model to a child. If we are angry, don't hurt the child or give punishment, because what they see in you is they can adapt to. So, for example is, bilang ate is galit na galit ka na sa kapatid mo. And then, imbis na sigawan mo siya, is kausapin mo siya sa mahinahong salita. And then, dahil doon is na-adapt yun ng bata na kailangan kahit na sa sobrang gulong part ka na, or sa sobrang galit na galit ka na part is kailangan mo pa rin maging mahinahon. And then, dahil doon is ma-adapt yun ng bata na maging mabuti din siya sa iba kahit sobrang galit na siya.